Check, sound check. Alright, so good morning sa tanan nga malabutan sa ato nga recorded broadcast. Time right now is 7:33. Kag pasensya gid hindi ta makamit online because sa consideration nga ang iban wala sing kuryente, no? Why sila naka-charge. Para fair sa tanan, I do this recordings para malantaw sang mga wala subong access sa kuryente, no, if in case nga magsiga na. Alright, so for lesson 3, which is the gender and sexuality as subject of inquiry, so we will talk about how gender and sexuality became a subject matter for research. That is why the word inquiry is here. When we say inquiry, di ba gano ka question, ga-inquire, so for you to know an information. That is why gender and sexuality naging naging popular because of this inquiry nga ginhimo sang mga mas nauna sa aton. They've done a thorough research on understanding gender and sexuality. So the question now is now, why do we have to study gender? Muna ang pamangkot sa kinanglan tagid i-studyhan ang gender. So the answer is quite simple, so sa aton na tun-an sa aton previous nga mga lessons, we are studying this for us to be able to understand nga ang mga tao hindi lang binary ang ilang sexuality or ang ilang sex, may male kag female, but may naga-exist nga mga tao nga lain yang ila orientation. It's for us to embrace diversity gani. Now for us to be able to know or determine how gender, sex, and sexuality impact our lives. Because human as we are, we tend to socialize gani sa iban nga tao. So we all know nga dako nga factor ang gender, sex or sexuality sa aton nga kinabuhi, So, and how man kuno ang the lack of understanding sang gender, sex and sexuality kapinitla sa sex, increases or creates gender inequality. So kinahanglan ta educate ang tao para lessen ang ginatawag nga gender inequality. So the more you understand about gender, sex and sexuality, you are contributing to ginatawag nga gender equality. So first, sa aton nga talakayon nga terminology is the gender studies. So if you can read it, I'm gonna zoom it a little bit para mabasahan nyo. So gender studies is a field of study concerned about how reproductive roles are interpreted and negotiated in the society through gender. Do kadalom na sir, nga do kadalom sir. But silingon lang na kinahanglan ta sang gender study na para maintindihan ta kung paano ang reproductive roles, ang magambal kita reproductive roles, ang capability sa male kag female to produce another offspring, and how it is interpreted by others man, di ba nataanan ta to na natun-an ta last time sang primitive nga mga era nga ginakabig si women, nakabig ang women nga divine, diba may divine femininity. So that's how they interpret sang reproductive role sang babayi. And then came ginatawag nga paternity. Now we're in naman nila recognize naman ang role ni lalaki in pregnancy or conception, pagbuo sang mga bata. So magsiling kita negotiated. So in our modern society, we all know nga ambal tabla because of feminist movement, nakita na ang ginatawag nga pag-rise up sang mga ng kinamatarong sa mga babae nga kung hindi ko gusto magbata, why may mapilit sa akon, hindi na siya kumo nga ang ginatag sa akon nga sex is female, automatically panindugan ko na nga papel as makabata. So right now when we relate it sa aton nga society, ginano ta na nga
pagkababae, no, it doesn't mean nga ano ka na nang automatically you are obliged no, or obligado ka nga magbata because capable ka magbata, but right now you have the right no to really plan no kung saan ka mabata or kung hindi mo gusto magbata. So that is why the word negotiated, when you say negotiated, ginaistoryahan bla na naistoryahan. So we all know no si tomboy bla lang tawa bla by birth no through sex mabalanta nga female siya, but then iko mo ang iyang gender identity is lalaki ang iya pananaw siya kagalingon. So meaning ginegotiate niya na no nag-negotiate siya sa society nga I will not no engage in baby making, hindi ko magbustong kay laki kuya pananaw ko. So that's it. Now, mula na sa gender study, ginastudihan kung paano nag-change no ang perspective sa mga tao, how they interpret and negotiated sa ginatawag nga reproductive roles or ang pagbata. Next is ang social research. Papapuson tani siya, apos malang no. Social research nagtuhaw ni siya because of gender studies ngambalta na so, kinanglan mo sang social research for you to gather as much data no as possible for you to be comprehensive sa imong study na so kinanglan ni sa si social research for you to understand sang mga bagay-bagay related to gender and sexuality. Amo siya ang social research. Now, when you do social research na ginatawag, so may ara sa ginatawag nga next nga terminology is ang research approach. So si research approach, it is the orientation in understanding social reality, meaning kung anong gingamit mo nga pamaagi sa imong pag-research na for you to understand kung ano ang nagakatabo sa realidad. So you need to conduct a study. So when you need to conduct a study, you should plan ahead kung anong approach ang imong gamiton. So for those nga medyo familiar sa ginatawag nga research, may ari sang duha ka pamaagi no in interpreting or gathering and interpreting data. So una is ang qualitative. From the word quality. So, this time, interpretive na siya because hindi siya nagabase sa number but on the quality of the interview or data gathering nga ginhimo mo. For example, you have this one respondent or isa ka tao lang nga ginkandakan mo research. So, you have to really take time nga mag-istorya sa iya, magkuha sang as much data as kinahanglan na interviewon mo gid sa masinsinan kumbaga. Then saylo ka sa another nga respondent, amo man gyapon nga process. Then pagka tapos mo na sa ila tanan interview sang masinsinan or dalom, nga ang imo daya ginakuha is ang ila mga pinaka-common nga mga sabat na anong ila nga mga naging experience may common bla sa ila then that's how you interpret sang tanan nila nga gipang sabat na tanan nila nga mga ginsabat sa imo pamangkot. So that is qualitative. The other one is the quantitative. Wait lang. Si quantitative or deductive na mo siya ang gabase sa numbers. Yeah. So makuha ka ni isang like 100 respondents now then kuha mo tanan ng ilang mga nasabat ang mga question na dira nga pamangkot sa ila palariyos na siya ang pag-deliver ara na siya nakasulat sa questionnaire or tawag sina ganina ay mga tools na in interviewing or tools in data gathering. Questionnaire, survey, survey questionnaire. So maangara man lang da pero may ginansera nila yes or no, sometimes maybe. So tanan nga mga sabat man nila nga amo na ginaisip kung pila ka bilog, then you need to have a statistician. So may statistics na ang statistician ang ma-interpret sang ang data nga na-gather mo. So muna siya. So halimbawa, pwede mo siya example na tawag sini
ang imo nga research halimbawa is about saan-o ka nagsugod nga nakadiscover nga homosexual ka, homosexual ka. So may ginbutang kada predetermined nga mga nga mga sabat nila. May butang kada nga 6 to 10 years old, 10 to 15 years old, then 15 above. Tatlo lang so tanan mga respondents, so may tatlo na sila kapilian nga sabat dira. Then pagkatapos sang imo nga pagkandak sang survey lang taon da kundi nang may pinaka damo nga nagsabat sang amo sini. So ang statistician ang ma-interpret, so mahimo siya sang conclusion base sa kung anong nakgather mo nga ang data kung sinong pinakadamo dira. Mambal ka nga 100 ka respondents, mambal ka nga 70 out of 100 respondent naghambal nga na-discover nila nga homosexual sila sang nag-edad sila 15 years old pa saka. Daw mo na. Sang 15 na sila nagsugod nga na-discover nila. So that's how you do the amo na siyang daw example kasang quantitative. Whereas sa qualitative medyo kada damo trabahoso siya when it comes sa pag plastar mo sang imo data nga para hindi magwa nga bias ka. Siyempre ikaw na mo mahimo sang mga ikaw sa imo pamangkot nga do ka random, or kung may guide man lain-lain ang pag-deliver mo. So lain-lain nga pag-deliver sa pamangkot, syempre expect mo man nga ang ila sabat may medyo slight nga kinalain, unlike sa quantitative nga palariyos ng ila sabat kinabutang dadaan mo kung anong ila inog sabat. Dito sa qualitative way ka pa kabalo kung anong pagplastar sang imo nga gina-interview sang iya isabat. So amo na siya ang diferensya nila ni quantitative kag qualitative. Si quantitative more on numbers, qualitative more on the tawag sini personal nga tawag sini point of view sang imo gina interview kag how you correlate it with other nga mga naga sabat sang imo pamangkot. So ginapakitaan mo sila sang common. So mas trabahoso si qualitative. Wait lang ida. So kadto kita sa lang gida. So tapos ta na si gender studies, tapos ta na si social research, si research approach, tapos ta na. So it's time for us to go with ethics in research. Try to follow lang kay budlay ni siya kay cellphone lang gamit ko. So kamong try to follow kung andin ko na yun gabasa na. So arita sa ethics in research. Now so after 15 minutes ko na ni siya. I-close ang then may ang aton nga recordings, then may follow up ko nga another recordings para hindi tamaan kabugat ang akon nga pag-upload. So when we say ethics in research naman, from the word ethics, so meaning ang imo nga etiquette or the way, ang manner. Ang manner mo sang pagkandak sang research. So these are the considerations. These are the considerations in conducting research to make sure that the well-being of the participants are ensured and that the outcome of the study is sound without undue harm to people involved. So simple nga sugilanon ang imong research bala ngin conduct hindi maka cause sang harm sa imo subject sang research. Halimbawa group of homosexual nga mga tatay na ang imo ginkandakan sang study. So try to make sure when you conduct a research wala sang negative nga madulot sa ila pagpangabuhi na. So how do you determine that? So syempre lang taon mo yung before ka mag-conduct sang imo nga research, lang taon mo ang maging pwede nga maging aberya, pwede nga maging consequence, pwede nga maging downside niya before ka mag-conduct. So that's ethic. The ethics is all about. Okay? So, ang laban-laban na diri nga ginahimo when we conduct research, may mga waiver kita. So when say waiver na ang consent sang
ara na butang consent sang imo nga subject nga they have this full knowledge nga makandak ka sang study sa ila. So they can prepare, they will know what to do, and hindi ma-jeopardize ang ilang safety. So okay, padayon tani sa aton nga next nga recording.